Mga kwento ni Felmo. Ako si Kadoy, at ang pangyayari na ilalahad ko ay hindi tungkol sa kwentong aswang umulto. Ito ay karimari-marim na pangyayari na hindi inaasahan ng maraming tao. At marahil ay hindi pa ito paniniwalaan ng iilan. Tungkol ito sa kababata ko na si Lito. Isang mabait na tao, mapagmahal, maaalalahanin at palakaibigan. Pero may pangyayaring hindi namin kayang ipaliwanag kung ano at paano namin ito tatawagin. Pero nagdulot ng bangungot at sakuna sa aming lugar. Payak kaming namumuhay sa isang bulubunduking bahagi ng Bataan. Ang aking ama ay kilala sa pangalang Osme, samantalang ang ina ko naman ay si Emiliana. Meron akong dalawang kapatid na sina Lisa at Patrick. Kagaya ng ibang sender ay pangingisda ang aming hanapbuhay. May kapitbahay kami na sina Mang Sandro at Aling Felisa. May 4 na anak ang mga ito, at ang panganay si Lito. Ang pangalawa ay si Terry at ang pangatlo ay si Mikoy. Samantalang ang bunso naman ay si Noknok. Sina Terry at Noknok ay madalas na kalaro ng kapatid ko na si Liza. Samantalang si Lito naman ay nagtatrabaho sa isang pabrika sa Laguna. Bihira lamang ito kung umuwi ng Bataan. At kapag umuwi si Lito sa lugar namin ay madalas kaming maglaro ng basketball. Mabait itong tao at magaling makisama. Kung kaya't naging maayos din kaming magkaibigan nun. Maging ang mga tao sa amin ay gusto nila si Lito. Magalang sa mga matatanda at mahilig din siya makipaglaro sa mga bata. Pinakamasayang alaala namin sa kanya ay noong Pasko at Bagong Taon. Kahit na iba ang relihiyon nila Lito ay nakisali sila sa mga palaro sa amin. Kaming magkakapitbahay at mga kabataan lamang ang nag-oorganisa ng mga palaro na yon. Sumali kami ni Lito at maging ilan pang mga matanda sa amin. Napakasaya namin ng Pasko na yon. Lumipas ang Bagong Taon na puno kami ng kasiyahan. At bago pa man bumalik si Lito sa kanyang trabaho, nagwika ito na baka sa Pasko na siya muli makakauwi. Dahil napag-usapan nila ng kanyang nobya na uuwi sila sa lugar nito sa summer. Sinabi niya rin sa amin na ang pangalan ng nobya niya, si Mates. Medyo nalungkot ako noon kasi nga nasanay ako na palaging kasama si Lito kapag umaakit kami ng bundok. Ganun pa man ay tumanguna lamang ako sa sinabi ng kaibigan ko. May 2 pa kaming kaibigan, sina Abner at Tiyol. Sa aming 4 ay si Lito lamang ang nagtatrabaho sa malayo. Hindi dahil gusto niya kundi yun ang gusto ng magulang niya. Nung una gusto pang umalis ni Lito sa pinagtatrabahuan niya pero nang nakilala niya si Mates ay doon na siya tumagal at nanatili na lamang sa kanyang trabaho. Pagkatapos ng Bagong Taon ay bumalik na si Lito sa kanyang trabaho noon. Kami naman ay patuloy na rin sa aming payak at simpleng pamumuhay sa probinsya. Lumipas ang mga araw hanggang sa dumaan na rin ang mahal na araw noon. Napag-usapan pa namin ng mga kaibigan ko ang mga ginagawa namin kapag kasama namin si Lito. Ngayon at kami na lang ang buong akala namin sa Pasko pa ito makakauwi ulit. Pero nagulat kami nang hindi pa natapos ang buwan ng Mayo. Umuwi na si Lito. Ayon sa kanya ay nagkahiwalay na sila ni Mates. Nalaman niya nang umuwi sila sa lugar ng babae sa summer na may nobyo pala ang babae doon. Ayon pa sa kanya, ay sinabi ng babae na wala sila ng lalaki. Pero nung nakabalik na sila sa Laguna, ilang linggo lang ang nakalipas ay nakipaghiwalay na sa kanya ang babae noon. Inamin ito sa kanya na mahal niya pa rin ang lalaki at nakikipagbalikan ng lalaki kay Mates kung kaya't
nakipaghiwalay na ito kay Lito. Nanghihinayang ako sa relasyon namin, tol, pero wala eh. Nangyari na kaya umuwi na lamang ako para kalimutan ng lahat. Wika nito sa amin. Nahalata pa rin sa mukha nito na nasasaktan pa rin siya. Nakita ko pa ang pagkagat ni Lito sa kanyang mga ngipin at tila ba paglikot ng kanyang mga mata. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. Dahil sa pagbalik ni Lito sa aming probinsya, muling nabuo ang aming samahan at ang iba pa naming kaibigan. Magkakasama kaming nagpapalaot at nangingisda. At maging ang paglalako ng isda sa ibang bayan, ginagawa na namin. Pagkatapos ay pinaghahatian namin ang benta nun. Nung una ay rumirenta lamang kami ng kulong-kulong na kinakargahan namin ang aming paninda, pero bumili si Lito ng motor at kinabitan niya yon ng kulong-kulong. Kung kaya't sa kanya na lamang kami nagbabayad ng renta. Pero hindi na ganun kalaki dahil sa kasama din namin siya sa negosyo. Naging maayos at maganda ang takbo ng negosyo namin magkakaibigan nun. Pinupuri din kami ng mga tao sa amin. Maging ng magulang ni Lito dahil sa tatag ng aming samahan. Isang araw, habang naglalako kami ng aming paninda sa kabilang bayan, may nakilala kaming dalaga. Nagpakilala ito sa amin bilang si Romina. Mabait si Romina, maganda at may magandang hubog ng katawan. Nireto pa namin si Lito sa dalaga. Natuwa naman ito. Sinabihan pa kami mga loko-loko. Si Iyol na mapang-asar ay sinabihan niya pa ang dalaga na mapagmahal at maalaga si Lito sa nobya. Hindi naman sumagot ang babae pero pangiti-ngiti lamang ito sa mga sinasabi ni Iyol. Pero dahil may paninda pa kami kung kaya't hindi kami nagtagal sa lugar nila Romina noon. Isang linggo ang nakalipas magmula nang nakilala namin si Romina. Nagsimula nang nagkaroon ng sariling lakad si Lito. Tinutukso namin ito at tinatanong kung nililigawan niya ba si Romina, pero palagi niya itong itinatanggi. Hanggang sa isang hapon, niyaya naming maglaro ng basketball si Lito. Pumayag naman ito at masaya kaming naglaro noon. Naginuman pa kaming magkakaibigan. Pagkatapos maglaro dahil nanalo kami sa pustahan. Sa bahay nila Abner kami uminom gawa ng tahimik sa kanila dahil matanda ng kanyang lolo at lola. Habang nagkikwentuhan, nagpaalam sa amin si Lito na aalis siya kinabukasan. Sinabihan niya kami na muna ang gumamit ng kanyang kulong-kulong dahil baka mahigit isang buwan siyang mawawala. Bakit tol? Saan ka pupunta? May pupuntahan lang tol. Kailangan ko munang lumayo eh. Mahirap na baka sumabit pa. Sagot ni Lito sa amin na siyang pinagtatakan ko kung anong ibig niyang sabihin. Ganun pa man ay ipinagkibit balikat ko na lamang yon. Tinanong siya ni Abner kung kailan siya aalis. Lahat kami ay nagulat nang sinabi niyang kinabukasan na. Ganun pa man ay wala kami magagawa sa kanyang desisyon. Sinabihan na lamang namin siyang mag-ingat sa lugar na pupuntahan at maghihintay kami sa kanyang pagbabalik. Maamong ngumiti si Lito. Hindi nagtagal ay natapos na kami sa aming ininom. Nagsipaalam ng aming magkakaibigan na uuwi na. Kinabukasan maaga pa lang ay pinuntahan ako ni Abner. Wala kaming laot ng araw na ito kung kaya't kinumpuni namin ng lambat na siyang gagamitin namin kinagabihan. Sana may mahuli tayo mamaya no? Ngayon ko lang napagtanto na bilog pala yung buwan mamayang gabi. Baka mahirapan tayo mangisda. Naisipan na lamang naming manghibasan imbis na maglatag ng lambat noon. Ganun pa man ay ginawa pa rin namin ang pagkukumpuni ng aming lambat. Napag-usapan pa namin si Lito. Sinabi pa namin na sana'y maging maayos sa kanyang lakad kung ano man yon. Kinagabihan ay masaya pa rin kaming nanghibasan kahit 3 lang kaming umalis. Binilinan kami ni tatay ng mga dapat at kailangan naming gawin. Mga akto kung paano manghingi ng pahintulot sa mga nilalang na hindi namin nakikita sa tabing dagat. Bilog ang buwan.
Kaya sigurado ako na magsisilabasan yung mga nilalang na yan na hindi natin nakikita. Partikular na yung mga elemento at engkanto. Kaya dapat ay marunong kayong humingi ng pahintulot at paumanhin sa mga nilalang, ha? Bilin pa sa amin ni tatay. Simpleng tabi-tabi po lang naman ang kailangan naming sambitin nun. Pero ayon kay tatay ay malaking bagay na ito para sa mga nilalang. Dahil dito nila nakikita ang pagkatao ng isang tao sa pamamagitan ng pagsambit ng mga kataga. Sa kung anong paraan ay hindi din namin alam. Tumango na lamang kami sa sinabi ni tatay. Nagpatuloy na sa paglalakad papunta sa dagat. Dahil doon na rin namin naisip na maghapunan. Malaki ang buwan kung kaya't masarap tumambay sa tabing dagat noon. Maliban sa aming tatlo ay may iba ring mga tao na nasa lugar. Meron din mga dayo na siguro ay napadpad sa lugar bilang turista. Maganda naman kasi ang baybayin sa amin. Sagana din ito sa yamang dagat kahit pa nasa mababaw lamang na bahagi ng tubig. Walang ano-ano. May narinig kaming huni ng ibon na dumaan sa impapawid. Nang tiningnan namin ito, namangha kami sa laki at lapad ng pakpak ng ibon. Paikot-ikot ito sa isang bahagi ng dagat kung saan may kalayuan sa kinaroroonan namin. Namamangha kaming tatlo habang tinatanaw ang hayop na yon. Si Iyol, nagsampit na ng tabi-tabi po, kung kaya't sumunod na rin kami sa kanyang ginawa. Nakita din ito ng mga kalalakihan na nasa dalampasigan. Pinunta nila ang ibon. Samantalang kami naman ay mas pinili naming tapusin ang pagkain na makapag-umpisa na kaming mamulot ng mga lamang dagat. Napag-usapan namin na kapag marami ang aming mahuhuli, ibebenta namin ito kinabukasan. At yun na nga, nawili kami sa aming ginagawa. Marami kaming nakuhang iba't ibang uri ng lamang dagat at may mga isda din na may katamtamang laki ang nahibasan kung kaya't hindi kami magkanda o gagas sa panghuli sa kanila. Tuwang-tuwa kaming tatlo dahil sa may ibibenta pa rin kami kinabukasan noon. Nasa 2:00 na ng madaling araw nang bumalik ang tubig sa dagat. Naganda naman kaming tatlo sa pag-uwi. Pagdating sa kanya-kanya naming bahay ay saglit lamang kaming nagpahinga. Pagkalipas ng ilang oras ay muli nang pumunta sina Abner at Iyol sa bahay. Karga na nila yung aming paninda sa kulong-kulong. Habang naglalako ay nakarating kami sa lugar nila Romina. Pero ganun na lamang ang pagtataka namin ng maraming tao ang naroroon at nag-aalay ng panalangin. Nagsiiyakan din sila na tila ba may namatay sa lugar. Nang nagtanong kami sa isa nilang kababaryo kung ano ang nangyari, ganoon na lamang ang pagkagulat at lungkot na naramdaman namin sa sinagot nito. Si Romina, yung dalaga na madalas bumibili sa inyo ng isda, ginahasa at pinatay. Ang mas matindi pa ay brutal ang pagpatay sa kanya na para bang galit na galit yung tao na may gawa ng krimen. Sabi ng pinagtanungan namin. Halos hindi naman kami makapaniwala sa nangyari. Batid namin na mabait si Romina at alam namin na may gusto si Lito sa kanya. Pagkatapos ay ganun pa ang nangyari sa dalaga. Itinagpupang wala ang kaibigan namin sa lugar. Nagbigay kami ng pakikiramay sa pamilya ni Romina. Samantalang si Lito naman, 3 araw lamang ang lumipas ay nakabalik na ito sa lugar namin. Nagtaka kami pero mas nangibabaw sa amin ang tuwa sa kanyang pagbabalik. Ganun pa man ay malungkot naming ibinalita sa kanya na wala na si Romina noon. Hanggang ngayon tol, hindi pa rin alam ng pamilya at ng mga pulis kung sino ang gumawa Wika ni Abner. Kung sino man yung taong yun sana makonsensya at mahuli na. Wika naman ni Eyol. Ganun ba? Sana nga mahuli na may gawa Sana matahimik ng kaluluwa ni Romina. Sagot ni Lito. Nahalatang hindi naman sincero sa kanyang sinabi. Saglit pa akong napatingin sa kanya kung kaya't nakita ko ang reaksyon ng mukha niyang para bang wala lang sa kanya ang nangyari kay Romina.
Magsasalita pa sana ako pero naputol yun nang tinawag si Lito ng kapatid niyang babae. May kasama itong dalagita na sa tingin namin ay kaibigan niya. Pinakilala sa amin ni Terry ang kaibigan niya sa pangalang Esang. Ayon sa kanya ay taga-islang dalagita. At dahil walang paaralan sa isla kung kaya't sa lugar namin ito nag-aaral. Kaklase ito ni Terry kaya naging magkaibigan silang dalawa ni Esang noon. Dahil wala naman silang klase ng araw na ito kung kaya't niyaya niya si Esang na pumunta sa lugar namin. Maayos naman namin kinausap ang mga bata. Para sa amin kasi nakababatang kapatid na rin namin si Terry kung kaya't sumasama ito sa amin kung minsan. Lumipas sa mga araw, nakikita namin na madalas nang pumupunta si Esang sa aming lugar. Madalas din ay kausap niya si Lito kaysa kay Terry. Dahil doon ay kinausap ni Abner si Lito kung nililigawan ba niyang dalagita. Sinabi naman ni Lito na hindi at nakababatang kapatid lamang ang turing niya dito. Tumango naman si Abner at pinaalalahanan si Lito na bata pa nga ito kaya sana'y gabayan niya ito sa ikabubuti ng bata. Para bang nainis si Lito sa sinabi na yun ni Abner. Binalingan niya si Abner kung ano bang gustong mangyari nito. Ano bang gusto mong mangyari, tol? Parang iba yung ibig mong sabihin eh. Magkakaibigan ba tayo magkaaway? Tanong ni Lito kay Abner. Dito ay lumapit na kami ni Iyol para alamin kung ano ang nangyari. Hindi naman pinatulan ni Abner ang galit ni Lito kung kaya't nagkaayos din silang dalawa ng araw na yon. Ilang araw na naging maayos ang aming samahan hanggang sa may nangyaring hindi maganda kay Esang. Kabilugan din ang buwan ng araw na ito. Muling nagpaalam sa amin si Lito na aalis na naman siya. Ayon sa kanya ay may pupuntahan siyang lugar. Nang tanungin namin kung saan ay hindi niya sinabi. Ang tanging sinabi niya lang sa amin ay importante ang lakad niyang yon dahil utos yun ng kanyang pinuno. Nagtataka naman kami kung sino ang pinuno na sinasabi ni Lito. Gayong wala kaming alam na ibang kausap niya maliban sa amin. Wala ding ibang kinakausap si Lito. At dahil sa pagkakalang may kilala siyang ibang tao na hindi naman kakilala, kung kaya't hinayaan na lamang namin siya sa kanyang lakad. Pero isang umaga noon, maaga pa lamang ay dumating sa lugar namin ang tao na nagpapaaral kay Isang. Nagtanong sa amin ng ginang na nagpakilala sa pangalang Dominga at ang asawa niya na si Marciano. Hinahanap nila si Isang. Nagpaalam daw sa kanila ang dalagita na pupunta sa lugar namin para dalawin ang kaibigan niyang si Terry. Hinayaan naman namin ang bata kasi 'di ba? Madalas naman siyang pumunta dito. Tumango naman kami sa sinabi ng ginang gawa ng totoo naman ito. Parang kapatid na rin ang turing namin kay Esang noon. Kaya dahil sa nalaman namin na nawawala ang dalagita, tumulong kami sa paghahanap. Sinuyod namin ang lugar namin hanggang sa nakarating kami sa bahagi ng dalampasigan kung saan may malalaki at matatalim na bato sa lugar. Ang nakatawag sa aming pansin, tsinelas ni Esang na madalas niyang sinusuot kapag pumupunta sa amin. Dali-dali naming sinuri ang bahaging yun ng batuhan. At ganoon na lamang ang pagkabigla namin nang nakita namin ang walang buhay na katawan ni Esang sa gitnang bahagi ng malalaking bato na yon. Halos hindi kami makagalaw lahat sa aming nakita. Kalunos-lunos ang sitwasyon ni Esang. Hubot-hubad ang kanyang katawan. Nakaluwa ang kanyang mga mata na para bang sinakalito. Ang kanyang panloob na saplot ay ibinusal sa kanyang bibig. May tuyong dugo sa paligid ng kanyang tenga. At sa butas naman ng kanyang tenga ay may lumalabas na dugo nun. Nakita kong may bagay na tinapakan si Abner. Kaya pinakiramdaman ko ang kanyang bawat kilos. Gumagalaw ang kanyang katawan pero hindi siya umaalis sa kanyang kinatatayuan. Nang nagkaroon siya ng pagkakataon ay saka pa lamang niya kinuha
ang parang pulseras na nasa buhanginan nun. Nung una, nagduda ako na si Abner ang may kagagawa ng krimen at pagmamay-ari niyang pulseras. Kaya tiningnan ko ang kamay niya. Naroroon pa rin ang pulseras na palagi niyang suot sa bahagi ng kanyang braso, kung saan ang may hawak din ang bagay na nakuha niya sa buhanginan. Dahil marami kami sa lugar at ang lahat ay abala kung paano kunin ang katawan ni Esang sa batuhan, hindi namin napansin na nasa lugar din na yun ang kapatid ni Lito na si Terry. Nakita ko na lamang ito na tumatakbo palayo. Dumating ang barangay at kapulisan, pero napagtulungan na naming tanggalin ang katawan ng kawawang dalagita sa batuhan nun. Hindi alam ng ginang kung ano ang kanyang sasabihin. Nag-aalala ito sa magiging reaksyon ng magulang ni Esang. Maging kami man ay hindi alam kung ano ang aming sasabihin nun. Nag-iimbestiga ang mga pulis. Tinanong kami ng mga ito kung sino ang nakakakilala sa biktima. Nagtaas kaming tatlo ng aming mga kamay. Sinabi namin sa mga pulis na kaibigan si Esang ng nakababatang kapatid ng kaibigan namin na si Lito. Sinabi din namin sa mga ito na minsan kasama din sa amin si Esang kapag naisipan naming mag-picnic sa tabing dagat. Pero nung araw nga na yun ay hindi namin alam na pumunta pala ang dalagita sa lugar namin. Nanghibasan kasi kami sa kabilang bahagi ng aming lugar. Halos 2:00 na ng umaga kaming nakauwi kung kaya't natulog kami ng ilang oras dahil sana maglalako pa kami ng aming paninda. Tinanong kami ng mga pulis kung sino sa kaibigan namin ang kapatid ng kaibigan ng biktima. Si Lito sir, kaso wala siya dito ngayon. Nagpaalam kahapon na luluwas siya ng syudad at may kailangang gawin. Muling nagtanong ang mga pulis kung sino ang nakababatang kapatid ng kaibigan namin. Sabi namin si Terry. Nagtanong ang mga pulis kung saan ang bahay ng kaibigan namin na yon, kung kaya't sinamahan namin ang mga pulis sa pagpunta sa bahay nila Lito. Ang kanilang padre de pamilya ang humarap sa mga pulis. Tinanong siya ng mga ito kung nasaan si Terry. Sumagot ito ng sinama ng kanyang asawa papunta sa bayan para mamalengke. Ayon pa dito ay kasama din ito ang isa pa niyang anak na lalaki. Pero nang tinanong na ng mga pulis ang Ginoo kung nasaan si Lito, doon ay sinabi ng Ginoo na umalis ito para pumunta ng syudad dahil may inaasikaso ito doon. Dahil sa magkatugpa naman ang sinabi namin at ng ama ni Lito, umalis sa mga pulis. Samantalang ang katawan naman ng dalaga ay dinala na sa punerarya. Naawa kami sa kalagayan ng Esang dahil sa may bahagi ng noon niya ang nabiyak na para bang hinampas ito ng bato o anumang matigas na bagay. Hindi kami nakapaglako ng araw na yon. Nanghina kami sa aming nasaksihan. Ang nangyari kay Esang ay kahalintulad ng nangyari kay Romina. Kung babalikan namin ang ikinuwento sa amin ng isa sa kabarangay ni Romina. Nung kaming tatlo na lang ang naiwan sa bakuran, kinausap ko si Abner. Tinanong ko siya kung ano yung dinampot niya kanina sa may buhanginan. Bumuntong hininga si Abner bago nagsalita nun. Hindi ko alam kung anong iisipin ko mga tol pero pulseras ni Lito ang nakuha ko kanina sa buhanginan. Wika ni Abner. Sabay dukot ng pulseras sa kanyang bulsa. Nagulat kami nun. Nakita namin na pulseras nga ni Lito ang napulot ni Abner. Hindi namin alam kung ano ang aming gagawin. Ayaw tanggapin ng utak namin na posibleng si Lito ang salarin sa nangyari kay Isang. Ganun pa man ay napalapit na rin kami sa dalagita gawa ng kuya yung tingin ng bata sa aming apat . Sinabi ko sa kanila na nakita ko si Terry kanina sa dalampasigan. Bakit hindi mo tinawag? Di sana natanong natin kung anong nangyari kay Esang. Tsaka di ba sabi ni Tio Sandro nasa bayan si Terry kasama ni Aring Felisa? Kaya paanong nakita mo siya sa dalampasigan kanina? Yun na nga tol . Hindi ko alam kung bakit yun ang sinabi ni Tio Sandro. Ay naman kay Abner na maging siya rin ay hindi niya rin maipaliwanag kung bakit naroroon sa lugar ang pulseras ni Lito.
ganung ang paalam nito sa amin ay aalis ito at pupunta sa syudad. Dahil sa nangyari ay hindi namin alam kung ano ang aming gagawin. Kung kaya't naisipan naming tatlo na pumunta sa kubo ng isang albularyo sa amin na si Lolo Doro. Madalas kaming pumupunta sa bahay niya noong kabataan pa lamang namin noon. Pero nang nagbibinata na kami at nagtatrabaho na si Lito sa Laguna ay nahinto ng pagbisita namin sa kanya. Hindi namin kaano-ano si Lolo Doro pero siya ang takbuhan ng mga tao sa amin kapag may sakit silang hindi kayang pagalingin ng mga gamot na galing sa butika. Bago kami pumunta kay Lolo Doro, nagpaalam muna ako kay tatay. Bakit ka, Doy? May sakit ka ba? Dito ko lang napagtanto na hindi pala alam ni tatay ang nangyari kay Esang. Kinuwento namin sa kanya kung ano ang nangyari. Bagay na ikinagulat ng aking ama. Pero bakit kayo pupunta kay Manong Doro? May kinalaman ba kayo sa nangyari sa bata? Mahina ngunit madiin na tanong ni tatay noon. Halos magkasabay kaming tatlo na sumagot ng wala. Pero may gusto kaming itanong kay Lolo Doro tungkol sa mga hinala namin. Dahil doon ay sumama na rin sa amin si tatay. Ang bahay ni Lolo Doro ay nasa likurang bahagi ng aming barangay. Ayaw niya na maingay kung kaya't doon niya piniling manirahan. Natanaw namin siyang nasa bakuran at nag-iipon ng mga kahoy nang paparating kami. At nang matanaw niya kami ay huminto naman siya sa kanyang ginagawa at hinintay niya ang aming paglapit. Magandang araw, Manong Doro. Alam kong hindi magandang araw ninyo. Lalo na ang tatlong ito. Kamusta na ba kayo mga bata kayo ha? Tanong niya sa amin. Para kaming bumalik sa pagkabata nang lumapit kami sa kanya. Sabay na nagmano. Tinanong niya kami kung nasaan si Lito. Yan nga po yung dahilan kung bakit kami pumunta dito, Lo. Hindi kasi namin maipaliwanag kung ano yung nangyari. Hindi namin alam kung tama ba yung nasa isip namin o tamang hinala lang kami. Pagsasalisay ko kay Lolo Doro noon. Pero namangha kami nang sinabi sa amin ni Lolo Doro na alam na niya kung ano ang ibig naming ipaalam sa kanya. Dahil doon ay inabot ni Abner kay Lolo Dolo ang porseras ni Lito na napulot niya sa buhanginan sa lugar kung saan namin nakita ang kalunos-nulos na sinapit ni Esang. Hinawakan ni Lolo Doro ang pulseras. Ipinikit ang kanyang mga mata. Nag-usal. Kasunod nito ay ang pagkakita namin ng luha ng matanda na tila ba may nasaksihan itong karumal-dumal na krimen. Ilang sandali pa ang lumipas ay tuluyan ng iminulat ni Lolo Doro ang kanyang mga mata. Halata ang lungkot sa kanyang mukha noon. Nakakalungkot ang sinapit ng mga kababaihan na naging biktima ni Lito. Hindi lang ang dalagitang kilala niyo ang kanyang nabiktima. May dalawa pa. May dalawa pa siyang nabiktima bago ang anak ng isang aswang. At mas malungkot ang susunod na mangyayari kapag hindi natin siya mapigilan. Wika niya. Natigilan kami sa sinabi niyo ni Lolo Doro. Halos hindi kami makapaniwala na pangtatlo na si Esang sa nagahasa at napatay ni Lito. Kung ganun, Lo, si Lito yung nanggahasa at pumatay kay Esang? Tumango ang matanda at sinabi niya pa sa amin na may saksi sa ginawa ni Lito kay Esang noon. Isang dalagita din na kagaya ni Esang. Walang iba kundi si Terry. Alam na rin ito ng mga magulang ni Lito at sila ang nagtago sa kanilang anak. Pero ang hindi alam ni Tio Sandro ay ang mismong anak nila ang susunod na magiging biktima ni Lito noon. Ang mismong kapatid niya na si Terry. Pero ang mas nakakatakot ay ang paghihiganti umano ng magulang ni Esang. Mga aswang ang magulang ng biktima. Hindi ko masasabing masama sila. Nag-iisa lamang ang kanilang anak kaya tiyak kong hindi na lamang basta mananahimik ang mga ito. Halos hindi kami makagalaw sa mga sinabi sa amin ni Lolo.
Nagtanong ako sa kanya kung ano ang maaari naming gawin para walang mangyaring hindi maganda. Pero ang isinagot niya sa amin ang hindi namin inaasahan. Wala kayong ibang gawin kundi ang manahimik nang sa ganon ay hindi kayo madamay sa kaguluhan. Maging ako man ay hindi ako mangingialam. Batid kong alam na magulang ni Lito ang nangyari sa kanya. Pero imbis na gumawa ng kaukulang aksyon ay mas pinili nilang manahimik at protektahan ang kanilang anak. Kaya manahimik kayo. Dahil wala na kayo magagawa pa sa nakatakdang magaganap na dilubyo sa kanilang pamilya. Hindi namin yun inaasahan. Ang buong akala namin ay inosente ang magulang ni Lito. Kagaya naming magbabarkada na walang alam sa mga nangyari. Sinabi din ni Lolo Doro sa amin na nalaman niya ang lahat ng ginawa ni Lito nang hawakan niyang pulseras na binigay sa kanya ni Abner. Hindi naman kami nagtagal sa bahay ni Lolo Doro. Pero bago pa man kami nakauwi ay pinaalalahanan kami ni Lolo Doro na mag-ingat kay Lito. Sinasaniban umano ng demonyo ang pag-iisip niya. Kung kaya't binalaan niya kami na mas mainam na manatili na lamang sa bahay. Tumango naman kami sa sinabi ni Lolo Doro. Nang makatapos na siyang magbigay ng paalala sa amin ay umuwi na rin kami magkakaibigan kasama si tatay. Sinabi naman ni Abner na natakot siya sa pwedeng mangyari dahil kung totoong sinaniban ng demonyo si Lito, malalaman nito na nakuha niya ang pulseras nito at maaaring magagalit ito ng gusto sa kanya. Sinabihan na lamang sila ni tatay na ihahatid namin sila pauwi sa bahay nila noon. Nagpasalamat naman ang dalawa kong kaibigan sa sinabi na ito. Dahil maging si Iolman ay natatakot na sa sitwasyon ng kanyang pamilya. Sa tingin ko hindi naman tayo madadamay dyan mga tol. Sabi nga ni Lolo Doro mabait ang magulang ni Esang, di ba? Naniniwala naman ako dun dahil kung masama sila edi sana aswang na rin si Esang. Maayos naming hinatid sina Eol at Abner sa kanilang bahay. Nagtataka naman ang kanyang mga magulang kung kaya't sinabihan na lamang ang mga ito ni tatay na makinig at maniwala sa kung ano man ang sasabihin ni Eol sa kanila. Dahil totoo ang lahat ng yon. Hindi naman nakasagot ang magulang ni Eol dahil sa wala namang alam ang mga ito sa kung ano ang nangyayari. Kagad na kaming nagpaalam na aalis na dahil sa kailangan pa naming ihatid si Abner. Pagdating sa bahay nila Abner ay hindi na rin kami nagtagal pa. Alam na ng mga magulang ni Abner kung anong nangyari kaninang umaga. Kung kaya't hindi na mahihirapan ang kaibigan ko sa pagpapaintindi sa kanyang mga magulang. Habang pauwi ng bahay ay nakasalubong pa namin si Tio Sandro. Animoy may pinagkakaabala nito dahil sa nagmamadali na ito sa paglalakad at hindi na rin kami nito napansin. Magtatakip silim na nang umuwi kami ni tatay sa bahay. Nakaabang na si nanay at ang mga kapatid ko sa sala. Natatakot ng mga ito dahil ayon sa kanila. Pumunta si Lito kanina sa bahay. Nagbanta ito na kapag nagkamali kami na magsumbong sa mga pulis ay papatay niya ako maging si tatay noon. Nakakatakot ang itsura ni Kuya Lito, Kuya Akadoy. Ano ba yung nangyari sa kanya? Tanong ni Patrick. Sinabihan ko naman ito na wag nang matakot dahil nasa bahay na kami ni tatay. At hindi niya kami mapapatay dahil wala namang kaming sinabi sa mga pulis at wala kaming alam sa kung ano ang ginawa ni Lito. Habang si tatay naman ay siniguradong matibay ang kahoy na ginagamit naming pangtrangka sa pintuan namin sa kusina. Hindi naman basta-bastang mapapasok ng kung sino ang bahay namin dahil gawa naman ito sa konkreto. Yung bintana lamang madaling basagin dahil gawain sa jealousy. Ganun pa man ay sinabihan kami ni tatay na magsama-sama na lamang kami ngayong gabi sa sala. Nang sa ganun ay mapanatili ang aming kaligtasan at malalaman namin kung ano ang nangyayari sa labas. Si nanay naman ang nagtataka at inusisa kami ni tatay kung saan kami nanggaling at kung ano ang nangyayari. Dahil doon ay kinuwento ni tatay sa mahinang boses ang nangyari kaninang umaga. Pero hindi niya pa rin sinasabi na si Lito ang salarin para maiwasan ang posibleng masamang mangyari sa amin noon.
Nang tuluyan ng dumilim ang paligid ay doon na rin kami nakakarinig ng mga paguni. Nakikita namin si Lito mula sa siwang ng bintana. May bitbit na palakol habang naglalakad ng paroo at parito. May naririnig kaming paguni ng malaking ibon. Walang ano-ano ay sumigaw si Lito na parang baliw. Pero yung boses niya, parang hindi normal na boses ni Lito. Malalim na animoy nang galing sa ilalim ng lupa. Nakakakilabot. Pero katawan pa rin ni Lito ang nakikita namin na nakatalikod nun. Lumiliyad-liyad pa ito na parang walang buto kung igalaw niya ang kanyang katawan. Bagay na hindi ko sukat akalain na magagawa ni Lito. Yung langit ay tila ba nag-iba ang kulay dahil naging kulay pula ang kapaligiran na nun. Doon lamang namin nakita ito. Nasa 9:00 pa lamang yung ng gabi pero tahimik ang paligid at tanging si Lito na lamang ang nasa labas. Nahintakutan pa ako nang lumingon ito at tumingin ng diretso sa aming bahay. Walang ano-ano ay humalakak ito ng malakas habang nagwiwika ng, "Mga engot kong kaibigan, nagtatago sa kanilang lungga. Nagbabalita sa akin ang mga babae ko nung namamatay na hinalay. Mga honghang, hindi ko kasalanan kung sadyang mahihina silang nilalang. Mga taksil, kaya nararapat sa kanila mawala sa mundo." Malakas na sigaw ni Lito habang humahalakak na parang demonyo. Samantalang kami naman ni Tatay ay halos hindi makapaniwala na siya ang may kagagawan ng pagpatay. At ang nakilala namin na pinatay niya, si Romina at Esang. Samantalang hindi naman namin alam kung sino ang isa pa niyang biktima. Pero ang naisip ko nun, yung nobya niyang si Mates ang kanyang unang biktima nun. Magsasalita na sana ako kay Tatay nang bigla na lang sumigaw na muli si Lito. Yung pagsigaw nito ay ang sigaw ng may kinakalaban. Maya-maya ay nakita ko si Lito na wilawas-iwas ang dala niyang palakol. Pero may biglang sumalakay sa kanya na isang hayop nun. Hindi ko namukaan kung anong klase. Pero naging sanhi ito para mabitawan niya ang palakol at tumilapon. Muli siyang sinalakay ng hayop. At ngayon ay nakita ko na ang isang napakalaking ibon na may malaking mga paa na parang mga paa ng kambing. Sumubsob si Lito sa lupa. Animoy tumama ang mukha niya sa malaking bato. Dali-dali kong nakita ang pagtilamsik ng dugo. Muling sinalakay ng nilalang si Lito at nang tumihaya na ito ay tinangay na malaking ibon ng katawan niya. Si Mang Sandro ay tumatakbo palapit sa nilalang habang winawas-iwas ang dala niyang itak. Pero bigla na lamang itong sinalubong ng nilalang at walang kahirap-hirap na tinangay ang Mag-Ginoo. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay bigla na lamang tumahimik ang buong paligid. Kinabukasan, narinig na lamang namin ang ingay ng kapitbahay. Natagpuan ang katawan ng mag-amang Lito at Tio Sandro sa batuhan kung saan nakita ang katawan ni Esang. At ang mas nagpagulat pa sa mga tao, kagayang-kagaya ng sitwasyon ni Esang ang pwesto ni Lito sa batuhan. Ang pangyayaring yun ay nagbigay sa mga tao ng kasagutan kung sino ang may kagagawan ng pagkamatay ng kawawang dalagita na si Esang. Dumating ang kapulisan, nag-imbestiga sa pangyayari. Maging kami ay tinanong pero wala kaming maituro kung sino ang salarin sa pagkamatay ng mag-ama. May mga mangingisda na nagkwento sa mga pulis kung ano ang kanilang nasaksihan nung gabi. Umiiling-iling pa ang mga pulis sa sinalaysay ng 3 mangingisda na nakakita ng nangyari. Base sa kanilang pagsasalaysay, ay eksakto sa mga nakita namin ni Tatay nung gabi habang nanonood kami mula sa siwang ng bintana. Ang hindi lamang namin alam ay ang maliban sa amin ay may iba pa palang nakakita sa nangyaring yon. Simula noon ay naging maingat na ang mga tao sa kanilang ginagawa. Habang ang ina at mga kapatid naman ni Lito,
umalis sa aming lugar. Hindi namin alam kung saan na sila pumunta. Pero may iilan din namang nagsasabi na lumipat sila sa Laguna.